Kaya eto ha mga kababayan, nakakabahala na yung mga ginagawa or sinasabi ni Attorney Claire Castro. Abogado nga pero tila siya pa mismo ang nagpapakalat o aktibo siya sa pagpapakalat ng mga fake news, di ba? Kaysa sa pagtuturo ng tama. Obvious naman na galit siya sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay former President Rodrigo Duterte. Mas lalo na ngayon na nasa administrasyon siya na naging PCO secretary siya. Okay, panoorin natin tong video na to ha. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. O diba, sinabi niya na ibababa niya ang kilo ng bigas ng reduce 7 pesos per kilo. Pero yung pinapakalat ni Attorney Claire Castro, eto, pakinggan natin. Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today, pesos. Ginawa yung batas, rice certification law. Alam nyo, nakakasuka. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after, okay? Yan, ha? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Because of the rice certification law. We need Abogado pa naman, di ba? Abogado pero hindi siya nag-iisip kung yung mga pinapakalat ba niya ay tama, di ba? Kung abogado ka ha, di ba? May mga nagsasabi na, "Uy, wag mong anuhin yan si Claire Castro kasi cum laude yan, matalino yan." Ano ngayon kung matalino siya, di ba? Ano ngayon kung cum laude siya, di ba? Ang tanong dito, ginagamit ba niya yung talino niya sa tama, di ba? Ginagamit niya ba ito para makapanira lang? Hindi na din yun tama, di ba? Hindi. Mali yung ginagawa ni Attorney Claire na napapakalat siya ng fake news. Kasi yun ang kaso Yun ang kaso talaga sa kanya. Sayang lang yung talino niya. Sayang ang edukasyon. Sayang yung talino niya. Di ba? Kung ang layunin niya ay sirain, or manira ng ibang tao, gamit ang maling impormasyon. Di ba sa pagbablog niya naman? Mga nagpapakalat naman talaga yan ng mga ka-fake newsan. Attorney Claire naman, hindi naman siya nakilala bilang isang cum laude. Diba? Naging kilala siya, Naging kilala siya para baluktutin yung tama. Diba? Baluktutin niya yung naratibo para lang maipilit ang galit niya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa totoo lang ha, hindi rin siya maayos sumagot kung may mga tanong dyan sa press briefing niya. Diba? Paikot-ikot, paligoy-ligoy, at kung minsan parang wala na talaga sa tama yung sagot niya. Diba? Hindi niyo ba yun napapansin? At nung sa press briefing nung kinumpronta siya, boom, pahiya, diba? Ayaw niyang pag-usapan. Ayaw niyang pag-usapan dahil mali yung pinapakalat niya. Instead na mag-sorry siya sa kanyang mga sinabi doon sa vlog niya, parang sinabi niya na, parang tasno pa siya sa sinabi niya. Parang nagalit pa siya. At sinabi niya na, "Huwag niyo nang isama. Miss Eden, huwag mo nang isama dito. Hindi yan kasali sa press briefing." Diba? At hindi yan kasali. At hindi kasali yung pagbablog ko dito. Gusto lang naman mag-clarify yung reporter, yung mga sinasabi niya sa vlog. Diba? Kasi nakaka-apekto din yan, diba, sa bansa. Nakaka-apekto din yan sa imahe ng ating Pangulo kasi siya isang PCO, diba, secretary. Kung ganyang klase ang PCO secretary nyo na mahilig magpapakalat ng fake news, parang hindi akma yung pagiging cum laude niya. Yung pagiging abogado niya kung ganyang klase siya. Diba? Alam niyo, kita naman sa mukha ni Kita talaga sa mukha ni Attorney Claire. Maldita. Kita sa mukha ni Attorney Claire. Diba? Napaka-basic lang naman ng statement or sinabi ni Pangulong Duterte noon, diba? Pero itong si Attorney Claire, pinaliit, pinalabo at pinalala ang konteksto para lang masira si Duterte. Pero alam naman yun at yung mga yung mga viewers niya, pero kami alam na namin yun. Alam na namin na hindi sinabi yon ni Pangulong Duterte noon.
i-reduce ang per kilo ng 7 pesos. Yun ang alam namin. Diba? Sa mga nagpapaloko dyan, talagang, ewan ko sa inyo.